Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast ang balitang A to Z mula sa Northern Luzon, kung saan winasak ng malalakas na hanging dala ng bagyong Marce ang ilang establishmento. Umapaw na rin ang ilog sa ilang bahagi ng Cagayan, dahilan para i-rescue ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng una nang tumangging lumikas. Nagtumbahan ng mga estante ng paninda sa isang mini grocery store sa Santa Ana, Cagayan dahil sa tindi ng lakas ng hangin dala ng bagyong Marce. Tuluyan nang nawasak ang ilan pang kagamitan sa establishmento. Pasado 3:30 Huwebes ng hapon nang maglandfall sa naturang bayan ang Typhoon Marce. Iniakyat ng Pag-asa ang lugar sa Signal Number 4, bunsod ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro. Sa bayan naman ng Gonzaga sa Cagayan pa rin, sinundo na ng lokal na pamahalaan ang nasa 50 residente para sa evacuation center na sila magpalipas ng bagyo. Ayon sa rescuers, una nang tumanggi sa preemptive evacuation ang mga residente pero kailangan na silang i-rescue dahil nasira na ang kanilang mga tahanan. Hindi rin nakatakas ang mismong munisipyo ng Gonzaga na nagtamo rin ng pinsala dahil sa bagyo. Samantala, sa ilan pang lugar ng Cagayan, hindi na madaanan ng ilang tulay matapos umapaw ang ilog dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Habang nagbabala naman ng Weather Bureau Pag-asa sa posibleng storm surge sa mga baybayin ng North Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Inaasahan pa rin natin posibleng ma-maintain yung typhoon category, but we're not ruling out the possibility na baka bahagya pa itong lumakas. Sa pinakabagong update ng Pag-asa, pinangangambahan pa rin ang malakas na hangin at pag-uulan ngayong gabi sa dulong hilagang bahagi ng Luzon, hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na inaasahan Biyernes ng gabi.